Nagbabalik po ang Panahon TV Weekend Edition. Time check po muna tayo, 5:30 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Dahil nga po kahapon, meron tayo nga panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin ang latest kaugnay dito. Makasama natin si Pag-asa weather forecaster Jun Galang. Good morning, Mr. Galang. Magandang umaga sa iyo, Jessie, at sa mga televiewers ng Panahon TV. Mr. Galang, kahapon po pumasok na sa loob ng boundary itong low pressure area. Ngayon po, ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito nga LPA at kailan po ba ito makakaapekto sa bansa? Yung pong binabantay nating LPA, bahagya po itong lumapit. Ngayon po nasa 375 kilometers siya sa silangan ng Davao City. At mula po kagabi, nakakaapekto na siya dito sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. So sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas at Mindanao, kung nagtataka po kayo kung ano ba yung weather system na nagpapaulan sa inyong areas, ito nga po yung low pressure area na malapit po sa may Davao City. So hanggang ngayon magpapatuloy po ang mga pag-ulan dyan. Dulot nga po nito nga low pressure area. At Mr. Galang, bukod po dito sa LPA, isang magandang balita naman po dahil kahapon ay lumabas na nga ng bansa itong si Bagyong Queenie o lumabas na ng ating boundary itong si Bagyong Queenie. Saan po ba naitala ang highest rainfall kahapon? Kahapon po nakapagtala tayo ng 3 sa pinakamataas na highest rainfall dito sa Kasiguran Aurora, 87.4, sa Baler Aurora, 72, at Puerto Princesa City, nakapagtala po tayo ng 58.4 mm dahil po sa bagyong si Queenie. So medyo madaming ulan nga ang dinala nito nga si Bagyong Queenie at kasama nga po sa naapektuhan ang huli nga dinaanan nito ang probinsya ng Palawan. Ngayon naman po magbigay tayo ng konting trivia sa mga manonood dahil tayo ay nasa panahon pa rin ng amihan. Saan po ba naitala ang pinakamababang temperatura sa buong mundo? Naitala po ang pinakamababang temperatura sa buong mundo sa Vostok, Antarctica noong July 21, 1983. At umabot po ito sa pinakamababa na negative 89.2 degrees Celsius. So dito naman po sa bansa natin, dito sa Pilipinas, saan naman po naitala ang pinakamababang temperatura last amihan season? Yung pong nakaraang amihan season na itala dito sa Baguio City, 8.1 degrees Celsius at January 19, 2014 nitong same year na itala po ang pinakamababa. Sa peak season nga po ng amihan na itala ito nga pinakamababang temperatura sa bansa. Dito po yan sa may Baguio na umabot lamang sa 8 o lalagpas lamang ng bahagya sa 8 degrees Celsius. So sa mga kababayan po natin dyan sa Baguio, syempre patuloy po natin paghandaan ang amihan season lalo pat wala pa tayo sa peak season ito. At yun sa buong mundo naman naitala po yung pinakamababang temperatura sa Vostok na umabot lamang sa negative 89 degrees Celsius. So kakaiba nga po ito nga temperatura na nararanasan sa ibang bansa. At ngayon naman po, Mr. Galang, ano po ba yung naitala natin na lowest temperature kahapon? 5 lugar po kahapon ang nakapagtala ng pinakamababang temperatura. Dito po sa Baguio City, 15.4 degrees Celsius, Malaybalay 18.2, Basco 21.8, Cagayan 23, Cabanatuan 23.5 at Clark 23.5 degrees Celsius din po. Nangunguna pa rin sa ating listahan syempre ang Baguio na nakapagtala ng pinakamababang temperatura kahapon po yan, araw ng Biyernes. At syempre sa mga susunod pang araw, ihahatid pa rin namin sa inyo kung saan nga ba na itatala ang mga pinakamababang temperatura sa bansa ngayong panahon ng amihan. At Mr. Galang, bilang panghuling katanungan na lamang po dahil nga meron tayong low pressure area sa loob ng ating bansa, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras base po sa inyong 5 AM weather forecast? Apektado po nitong nasabing low pressure area, itong Cagayan at itong Eastern Visayas. Makakaranas po yan ng moderate to occasionally heavy na paulan at paalala lamang po sa mga residente dyan, maaari po itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang ang mga natitirang bahagi ng Visayas, Mindanao at Mimaropa kasama na rin ang Bicol Region, mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ito naman po mga kababayan natin dito sa natitirang bahagi ng Luzon kasama Metro Manila, magiging magandang pong panahon, liban na lamang sa mga dagliang pag-ulan na pwedeng maranasan sa bandang hapon o sa gabi.
Ulitin lamang po natin mga kababayan dahil itong low pressure area ay malapit po dito sa may bahagi ng Davao City. Asahan po natin ang mga pag-ulan dito sa may Visayas at Mindanao area. At syempre pinapaalalahanan din po ang mga residente sa naturang lugar na mag-monitor sa lagay ng panahon dahil posible po itong magdulot ng flash flood and landslide. Samantala dito po sa atin sa Luzon, ayon nga kay Mr. Galang, makakaranas po tayo ng good weather condition pero posible pa rin ang pagkakaroon ng mga isolated cases of rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Maraming salamat po Mr. Galang. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang Panahon TV Weekend Edition.